Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambalang Jairus Madlang Bayan at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po ay Martes na naman mga kababayan, ika-26 ng Mayo sa taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga kababayang overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO holds anti-human trafficking campaign at the University of Baguio. CFO and Unilab partner in strengthening STEM initiatives among PAFIO awardees. CFO to accept nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and associations overseas until Friday. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas recently conducted a pre-deployment seminar for 700 students of the University of Baguio who are participating in international internship programs abroad. The forum highlighted the objectives, obligations, and requirements for student participants under the J1 visa program. The forum also included a briefing on the government's efforts to curb human trafficking.
Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. On the other hand, the Commission on Filipinos Overseas formally partnered with Unilab Education Incorporated in harnessing the expertise of non-resident Filipinos or NRFs in the field of healthcare, research, and sciences. Undersecretary Maria Arlene S. Borja during the signing emphasized CFO's partnership with Unilab, creating expansion of possibilities through the expertise of overseas Filipino professionals. The partnership between the organizations will initiate further diaspora engagement among the fields of mentorship and skills transfer, aligning the objectives of the Commission in connecting NRFs back to the country. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is reminding the public that nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas will close on Friday. Please watch this short video for more details. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided.
ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Kumusta ka na, Jairus? Mabuting-mabuti po, Sir Aris. Na-miss ko po kayo after 1 week, sir. Kumustahin mo naman yung nasa master control. Kamusta po ang ating kasi prod dapat team? kinukumusta Sila natin lahat ngayon. No? Ayan, masaya naman po sila, Sir Aris. Kayo po, sir. Kamusta naman, sir? Ang init po ngayon sa atin, sir. Oo nga, parang last na tiningin ko dun sa forecast is sa Puerto Princesa will be 45 degrees Celsius. Kaya kinukumusta natin yung mga tagapakinig natin Opo. dyan sa Puerto Princesa dahil meron din pong program ang station ng Radyo Pilipinas sa Puerto Princesa. At kinukumusta natin lahat ang tagapakinig ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Opo. Sana po ay kayong lahat ay nasa maayos na mental state of health. Inom po tayo ng tubig palagi. Oo, yun pa, bukod pa doon sa kailangan din nating bantayan ang ating sarili. Tama dahil po. Kakaiba. Actually, epekto pala ito ng El Nino. Ang El Nino, Oo, sir. kasi sa isang program namin sa Radyo Pilipinas Opo. 1, sa RP1, yun ang pinag-usapan namin, yung El Nino. Ito ay effect daw. No? Effect po ng El Start Nino. ng effect ng El Nino na iinit, tapos makakaranas tayo ng malalakas na bagyo Opo, the next coming months. So, Kaya dapat po talaga kahit tayo sa government, nagko-conserve din tayo ng energy. As well as kailangan we also talaga ng, practice yung mga green initiatives, yes, no, sir? Yes. Opo. Kaya nga ganoon din yung mga kapatid nating mga non-resident Filipinos, mga Tama po. overseas Filipino workers, lalo na yung nandyan sa Middle East. Opo. Ipalaganap din natin yung mga natututunan natin. Kasi alam mo sa ibang bansa, napaka-puspusan, no, yung campaign on mga climate campaign. Yes, sir. So, pwede naman nilang i-share din sa kanilang mga pamilya yung mga Opo. nagiging best practices doon on becoming more green, anong tawag yan? Hindi naman pwede Green green-minded. Iba na po yun, Iba Sir yun. Aris. Opo. Oo. Mga ano po, environmentalist. Oo. Sir. Pero basic common sense lang naman. Tama po. Yung clean as you go. Para Yes, mga opo. ganun. Magtulungan po tayong lahat, no, Sir Aris. At speaking of, syempre po yung mga initiatives ng ating mga kababayang NRFs na nasa ibang bansa, malaki rin po talaga ang tungkulin ng ating mga local government units na po sa Pilipinas pagdating sa pag-integrate po sa ating mga overseas Filipinos. Kung ano-ano nga ba yung mga serbisyo natin, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon na may krisis, no po. Yes. Maraming mga kababayan sa atin yung gustong tumulong, gusto pong bumalik sa kanilang mga lugar, no po. Kumonekta sa kanilang mga LGUs, sa mga kanilang tahanan. Actually, ngayon, parang lately lang natin napapansin na ang dami palang program ng national and local Opo. government pagdating sa pag-upskill, upskill, reskill, ano pa ba yung mga ginagawa nila for the integration, no? Opo. Yung mga bumabalik na, yung mga tapos na yung contract, yung mga affected sa conflict zones na umuwi. Marami pwedeng gawin Yes. dito sa ating bansa. No? Like, kung highly skilled sila doon, pwede nilang dalhin yung skills nila Opo, dito. sir. Pwede rin silang magturo. Kasi di ba may balikturo Balikturo. program, di ba? Opo. So, madaming pwedeng gawin. Yet, yun nga, Jairus, ang dami ninyong ginagawa sa CFO na I've noticed na maraming Ang dami kayong po natin ginawang ginagawa, sir, meetings, Opo. maraming ginawang Partnerships, partnership po. signings, Yes, sir. mga exploratory talks, Opo. confirmatory talks, iba-iba na nga eh. Kaya nga po, sir. Pero ang objective talaga is to strengthen yung efforts ng government Tama po, to opo. harness our Filipino diaspora. Yes, sir. Tsaka syempre po para sa ating mga overseas Filipino, sa ating mga diaspora, para
maramdaman po nila na ang gobyerno po sa tulong ng Commission on Filipinos Overseas ay handang tumulong at lagi pong andyan para magbigyan po kayo ng serbisyo kung ano man po ang pangangailangan ninyo. No po. At isa sa mga ang pagtutuunan natin ng pansin ngayong Opo, episode Sir na to ay Hans. isa sa mga programa, isa sa mga Flagship programs ng CFO. CFO. Kwento mo nga ano yung flagship Ito po program yung na yun? sinasabi nating may kinalaman sa ating mga LGUs. No po. Mm. Ito po yung Balinkbayan project na kung saan mas ini-integrate po natin yung ating mga migration and development initiatives, Sir Ares. Yeah, klaro natin. Hindi Ano siya? Balink Balink. Opo, bayan. Balinkbayan. Balink. May link. Ano? Opo, hindi po balikbayan. Parang kinokonekta po natin ang mga balikbayan. Kaya po siya naging balinkbayan. Gano'n na Opo. ba katagal yung proyekto na yun? Matagal na po, Sir Ares. Parang wala pa po ako sa Wala ka pa mundong sa mundo. ito. Pati po ang guest natin, Sir Ares, wala pa po siya sa mundong ito. Akala ko yung guest natin, wala pa. Pero expert na expert po, Sir Ares. Ang guest po natin pagdating sa Balinkbayan project ng CFO. At balita po natin, Sir Ares, meron pong ongoing at bagong initiative ang Balinkbayan project ng CFO para sa ating mga LGUs na nagsusumikap na paigtingin. Kabatch mo ba itong ating... Sabihin na nating medyo, Sir. Sige, pakilala mo na. Opo, ayan, sige po. Ipakilala po natin at i-welcome natin live sa serbisyong CFO sa Radyo Pilipinas ang Project Development Officer 1 ng Commission on Filipinos Overseas at siyang nangangasiwa ng Balinkbayan LGU Awards. Si Miss Frances Dayan Flores. Ayan. Hello, Frances. Magandang umaga. Magandang araw sa'yo. Hindi lang umaga dahil Opo. sa ibang bansa iba eh. Hello, Frances. Magandang umaga po, Sir Ares, Ayun. Sir Jairus, at sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Ayan. Balita ko, Sir, marami po tayong tagapakinig ngayon na mga LGU partners natin sa CFO. At Pero sana teka, okay pero din po bago kayo. tayo pumasok dun sa pagpapaliwanag kung ano itong Balinkbayan LGU Awards, ano? Opo, Sir. Interviewin muna natin Tama, ang sir. parang pang-pageant itong si Si Frances. Ayan. Frances, saan ka ba nag-aral at sa ano yung natapos mong course? Tama. Kasi batang-bata Ako pa kayo ay- eh. Opo. Oo. Opo, Sir Ares. Ako po ay batch 25 po. Galing po sa UP Los Baños. Ah. Po ng BA Sociology. Opo. Sociology. So, natutuwa ka naman sa ginagawa mo ngayon. Wala ka na sa Opo, Sir. lush forest of UPLB. Opo. At kamusta naman, Frances? Ano bang kasalukuyang ginagawa mo sa CFO? Anong papel mo sa buhay dyan? Opo, bilang Project Development Officer po, primarily po sa Balinkbayan Project nga po, yung focus po ng ginagawa ko po ngayon. At Yes. ngayon po, isa po ako sa mga nag-handle nitong ating Balinkbayan LGU Award. Okay. Ah. So sige, paliwanag mo nga, Frances, sa ating mga tagapakinig. Ano ba yung, una, pakipaliwanag, ano yung pinaka program natin na Balinkbayan? Ano ba yan? And then, pakipaliwanag mo na rin kung ano yung, bakit tayo Bakit may nagkakaroon LGU ng Awards? LGU Awards. Opo. Opo. Ayan po. So, yung Balinkbayan portal nga po natin, Balinkbayan Project, isa po to sa mga flagship programs ng CFO na ito po yung one-stop online portal natin para sa ating mga overseas Filipinos o non-resident Filipinos kung saan inililink, gaya po ng sabi ni Sir Jairus, or kinoconnect po natin sila dito sa ating bansa. Opo. At hinihikayat po natin sila na maging development partners sa pamamagitan ng pag-i-invest, pagtatayo ng negosyo, pagdodonate at pagbabahagi po ng mga skills or expertise po nila. So, pag sinabi nating online platform, anong ibig sabihin nun? Opo. Yung Balinkbayan Project po, portal po siya, website po, kung saan nandun na po lahat ng pwedeng makita ng mga non-resident Filipinos natin. Pag sinearch po nila, pag po pinuntahan nila yon, makikita po nila, gusto ko pong mag-start ng business. Pero pong page or section po pa doon. Kung Parang gusto may ko pong instructions, ganon. mag-donate. Opo, may mga sections po doon. So, ibig And sabihin, gaya din po ng Frances, available ba ito kahit saan ka nasa sa mundo? No?
Opo, opo. Can be I-search lang po accessed. natin yung www.balinkbayan.gov.ph. Ayun. Available po siya basta may internet po tayo. So for example, ikaw saan ang probinsya mo, Francis? Ako po, taga Batangas po ako, O Sir kunyari, Aaron. kunyari yung iyong uncle na nasa abroad ay gustong magbukas Opo. ng butika sa Batangas. Batangas. Opo. Sa ewan ko saan town ba. Pwede siyang pumunta dun sa portal na yon at alamin kung ano yung gagawin niya. Opo, sir. Yun pong ating Balinkbayan portal, meron din po ditong section na makikita po natin ano na po ba yung mga partner LGUs po natin. Mm. At ngayon po, yung Batangas po, isa po siya sa ating mga partner LGUs. So, meron po Mm. tayong tinatawag na localized website kung saan mas local po yung mga nakalagay doon. Pwede pong i-contact yung mga LGUs. Makita po natin, hindi lang butika yung pwedeng itayo. Kung ano pa po yung mga umuusbong na mga Ang galing. produkto at trends po sa Batangas. So, ibig sabihin, Francis, kaya pala tayo merong mga LGU partners sa Balinkbayan. Katuwang natin sila, no? Para mas lalo pang malaman kung ano yung mga business or even other opportunities na pwedeng i-venture ng ating mga overseas Filipinos, no? Tama ba, Francis? Yes po, Sir Jairus. Opo. Ayun. Isa rin yan sa initiatives natin para mas makonect sila sa kung saan sila nagmula or saan nila gustong mag-invest pa po or pumunta sa ibang mga lugar. Pero yung lahat ba ng LGU sa Pilipinas ay nakapasok na sa Balinkbayan Balinkbayan. project? Opo. O So ilan- far po, ilang meron po LGUs tayo ba yan? 57. 57. 57. Partner LGUs po sa buong Pilipinas po. Luzon, Visayas at Mindanao. At ano, no, ongoing pa rin talaga, Francis, yung ating partnership, no, sa iba't iba pang Opo. LGUs, no? Doon sa Opo. 57, I'm sure meron kayong kinakausap pang ibang LGU. So are we looking forward to increasing the number? Yes po, yes po. Abangan din po natin sa mga susunod. May mga partnerships na rin po tayong na-establish sa NCR, sa iba pa pong mga regions. At continuous pa rin po yung effort natin na ma-reach pa po yung iba't ibang regions Ayun. ng Pilipinas. Ibig sabihin, Francis, itong bagong programa ng Balinkbayan at ng CFO, yung Balinkbayan LGU Awards, ano ba ito? Paano ba siya nagsimula? At sino-sino ba yung pwedeng sumali dito sa programang ito? Opo, ayun. So, yung Balinkbayan LG Awards, ito po yung first ever na award ceremony natin para formal na kilalanin at parangalan ito pong ating 57 partner LGUs para sa kanilang mga efforts, initiatives, mga programa po for migration and development at para din po sa ating mga kababayan sa abroad. So, ang pwede pong sumali dito, yung atin po mga 57 partner LGUs sa buong 57. Pilipinas. So ano bang may categories ba yung awards na yan? Oo nga po. Opo, Sir Ares. Ayan, bukod po sa main website po, makikita po ng ating mga viewers kung pwede po nilang i-check yung listahan ng mga LGU na partner po natin. And meron po category or award categories itong ating Balinkbayan LG Awards. Meron po Pwede mo tayong bang give us a rundown ano yung categories na yun? Apo, sir. So, una po, meron po tayong Excellence in Digital Governance and Diaspora Engagement. So, dito po, tinitingnan po natin gaano po ka-active yung LGU sa paggamit po at pag-update nitong ating localized Balinkbayan website. Pati na rin po yung ibang digital tools nila, gaya ng mga social media, para po i-promote yung mga programa at serbisyo nila para po sa ating mga overseas Filipinos. Basta lahat ng may kinalaman sa ating mga NRFs, no, Francis? Opo, Ayun. sa ating mga non-resident Filipinos. Yung sunod naman po nating award category, yung Innovation in Local Reintegration and Investment Facilitation. Dito naman po tinitingnan natin yung mga programa ng LGUs para sa reintegration o investment ng ating mga non-resident Filipinos at iba pa po nilang pangangailangan or paglalaanan ng mga resources. Pwede Yes. pong mga livelihood projects, mentoring sa businesses, financial literacy training, at iba pa pong mga initiatives. Yun po Opo. yung sa local reintegration. Mhm. Yan po. Next naman din po, yung Diaspora Inclusion and Equity Award. Yun yung pangatlo po nating award category. So dito naman po, tinitingnan natin yung mga programa ng LGUs na
kung inclusive po ba sila. Hindi lang po ba siya nakatuon sa migration and development, kundi pati na rin po sa migration issues na kinahaharap ng ating mga non-resident Filipinos, gaya po ng human trafficking at yung crisis nga po na nararanasan po natin ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. Ayan, may Ayun. mga inisyatiba po ba ang LGUs natin para tugunan at bigyan pansin yung mga issues na ito? Ayun. And finally po, yung pang-apat po nating award category, ito po yung Outstanding Balinkbayan Champion. So ito po yung overall champion or award category natin para sa LGUs na nag-excel po sa mga naunang 3 categories. At nakatuon po sila sa pag-engage sa mga non-resident Filipinos sa pamamagitan ng iba't ibang cultural, political, or pang-ekonomiyang mga programa at serbisyo po. Ayun. So, i- sa madaling salita, itong mga LGU partners ng CFO, yung 57 LGU partners, mamimili sila ng category kung saan sila magko-compete, ganun ba yun? Opo, sir. Pero pwede din po silang mag-nominate sa lahat ng categories. Pwede po silang i-nominate. So, ang isang LGU partner po, pwede po silang manominate sa 4. At pwede rin pong iba-ibang LGUs ang manominate per category. So, paano ang ano nito? Paano madedetermine ang mga winners nito? Will there be an online voting o merong panel of judges? Paano bang sistema niyan? Opo, Sir Ares. Meron po tayong panel of judges. So, una po ay isi-screen po muna siya ng ating award secretariat. Then, ifo-forward po natin ito sa panel of judges po na binubuo din po ng iba't ibang sectors. Meron po tayo sa iba't ibang government agencies, sa academe, meron din po tayo sa non-government organization para ma-ensure po na well-represented po yung ating mga sector for panel of judges. Pero Frances, in the first place, paano ba tayo pwedeng makapag-nominate? Saan ba, kunwari, pwedeng bisitahin ng ating mga manonood, yung ating mga interested nominees? May website ba? Meron bang forms na maaaring nilang fill upan para formally at officially makapag-nominate sa LGU Awards? Opo, Sir Jairus. Meron po tayong website. So, ito po yung www.lguawards.balinkbayan.gov.ph kung saan pwede po tayong directly mag-nominate doon. Na doon din po makikita kung ano pa po yung ibang mga kailangan natin, ano pong requirements, ano pong kailangan ipasa bago mag-submit ng entries, at iba pa pong mga detalye. Ayan, maaari din po nating i-check ang ating Facebook page na Balinkbayan para po sa mga updates patungkol sa ating Balinkbayan LGU Awards. Ito ay separate page pa sa CFO page, ano? Yung Balinkbayan page. So, Balinkbayan lang ang nakasulat. Balinkbayan. Opo, sir. Sa Balinkbayan page, meron din po tayong separate doon na section na Balinkbayan LGU Awards na pwede po nilang i-click at madadirect na po sila doon po sa ating awards category. So, ang deadline, kailan ang deadline ng entries? Ang deadline po nito, Sir Ares, hanggang June 30, 2026. So, may isang buwan pa po ang ating mga interesado LGU na partners. mag-nominate. Ayun po. Ibig sabihin, Francis, for clarification lang sa ating mga manonood po, no, Sir Ares and Francis, exclusive lang ba itong Balinkbayan LGU Award sa ating mga 57 LGU partners? Opo, Sir Jairo. Sa kasalukuyan po ay yung 57 partner LGUs lang po yung pwedeng makasali. Pero po, hindi naman po limited na sila-sila lang din po ang pwedeng mag-nominate. So kahit po tayo na hindi parte ng LGU, kung meron po tayong nakikita na LGU na tingin natin yung mga programa deserve po nilang ma-recognize, pwede rin po natin silang i-nominate. So dahil nga po kung wala po tayong access sa mga documents na kailangang ipasa, maaari po natin i-email sa pmd@cfo.gov.ph. Pwede rin po tayong mag-message sa ating Facebook page na Balinkbayan or tumawag po sa ating mga telephone number na 02-8552-4700. Yan. Galing. At sa division nyo pala yan. Yes, Papasok, opo, Jairo. Sir Aris. Kaya ano po, no, hindi lang talaga pa-FIO awards yung ating focus ngayong taon. Meron din po tayong Balinkbayan LGU Awards na po na fina-facilitate po nila Frances
No po. At Francis, para rin sa karagdagang kaalaman ng ating mga viewers, itong Balinkbayan LGU Awards, kailan ba siya gaganapin? O syempre hanggang June. yung awards. No po, yung nominations. Kailan ba malalaman yung resulta? At yung awarding, Opo. kailan gagawin. Ayun po. So, pag po natapos yung nomination, Sir Aris tsaka Sir Jairus, isi-screen po ito at i-judge ng ating panel of judges. At for finalization pa lang po, pero ang tentative awarding ceremony po natin ay mangyayari sa December 2026. Ako, December. Ang dami na namang event Activities. ng No po? CFO niyan. Month of Overseas Filipinos, Oo. sir. Eh, di Opo. ba, may ano pa tayo, yung Ma'am Awards. Opo, yung Ma'am Awards, tsaka Oo. yung PAFIO, ano May po? pa-FIO pa. Samut-saring awards po para sa ating mga overseas Filipinos, no, sir. Eh di, kayo na naman ni La Francis. ang Opo, guardian. kaya busy po si Frances. Kayo at na naman ang ang PMD. mag-MC niyan. Malamang. Opo. O Francis ha, mura lang magpatahi ng gown sa Kamuning. Umpisahan mo. Medyo Dapat, kailangan. kaya nga po. Oo. Dapat pala sir, ni-live po natin, in-on-site natin si Frances ngayon, no, sir? Oo. Para makapunta po kaming Kamuning. Oo, sama natin Makapunta po doon. tayong Kamuning. So, anyway, yan pa, narinig natin yung konting details dito sa Balinkbayan LGU Awards. Awards. At Frances, imbitahin mo yung mga partners. Ikaw naman ang laging kausap. Imbitahan mo sila uli na mag-participate sa awards. Opo, ayan po. So, inaanyayahan ko po ang ating 57 partner LGUs. It's your time to shine po at Yeah. ibida yung mga It's your time proyekto to and shine. programa po na may kinalaman sa migration and development. At Opo. para rin po sa ating mga non-resident Filipinos. At para rin po sa mga viewers natin at iba pang nakikinig, kung interesado po kayo at tingin nyo po maraming magagandang programa ang inyong LGU, wag po kayong mahiya na i-nominate po sila. So, gaya po ng aking nasabi, maaari nyo po kaming i-email sa pmd@cfo.gov.ph. Pwede nyo rin po kaming i-message sa aming Facebook page na Balinkbayan o tumawag po sa aming telephone number na 02-8552-4700. Ayun Ayun. lamang po. Excited na po kaming makita yung mga entries ninyo. Ayan. Ipapa-enumerate ko po sana, Sir Aris, kay Frances yung 57 LGU partners natin. Kaso baka mamaya po ay pakitaan po ulit tayo ng iPad ni Miss Steph. Na po. Tigil din eh. Kaya hindi na Frances. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Frances. Thank you so much, Frances. Din po. I'll see you around, no? Ayan, At opo. Jairus, meron palang may hindi tayo napahapyawan kanina. Opo, sir. Sa Friday pala ay magsisimula yung media training media Commission training. ng Filipinos Opo. Overseas. Ano ba yung mangyayari dun? Ito, sir, ay napaka game-changing kung tawagin po. Kasi po ito po ay dadaluhan ng ating mga media personnel, iba't ibang media Ito yung kilalang mga, at tanyag na media persons yung mga po. journalist na Opo. nagko-cover ng migration, Yes, sir. yung mga sumusunod sa mga activities ng CFO. Opo. No? Para mas lalo po silang maging aware tungkol sa migration and development as well as sa iba't iba pang mga inisyatibo ng CFO para sa ating mga NRFs. Alam mo na po. itong gagawing training na to, ito ay ano na naman to, another brainchild of Sir Kling, Secretary Dante Kling, Secretary ang Kling. second, ano. Kasi napapansin kasi natin na napakadami ng nagde-develop sa migration, Totoo po, sa usaping sir. migration. At yung mga trainings na dinadaanan ng mga CFO personnel ay napaka-technical. Napaka-technical. So, kailangan din nating mai-communicate yung technicalities ng Opo. migration. Iba't iba, hindi lang naman po kasi yan aalis ng Aalis bansa. lang, May no? maraming yan di ba? Maraming Opo, ang layunin din talaga ng CFO ay magsimula po sa ang serbisyo ng ating gobyerno pagka nandoon na po sila sa kanilang host countries na po. it is to give our migrants to start
the right footing. Tama diba? po, sir. So, yun po yung gagawin. Mayroong magkakaroon ng media training. Ang alam ko, yung ating executive producer, si Steph Vicente, isa sa participants. Invited po, no? Isa siya sa participants. Kasi Opo. nga, since dito sa Radyo Pilipinas World Service, pinag-uusapan madalas dito yung mga issues sa migration. Opo. Mas magandang mas mabigyan sila ng mas malalim na pananaw, Opo. mas malalim na Pag-uunawa. pag-uunawa Opo. sa technicalities ng migration. Ng migration. Kasi lalo na alam mo naalala mo yung merong pinamigay yung CFO na planner. Opo, sir. 'Di ba ang daming material doon Opo. on migration? Yes. Yun lang ang Yung basahin mo. read through niyo po, Parang malulunod ka sa Tama info po. So ito, well, hindi naman natin sila lulunurin sa information, pero it will give them a fresh perspective. Tama po. Na ano ba talaga tong kino-cover nila? Siyempre, hindi lang naman po ang CFO dapat ang nagtatrabaho para sa kapakanan ng ating mga migranteng Pilipino. Mahalaga po, mas mahalaga na yung partnership natin sa isa't isa, lalong-lalo na po sa ating mga media organizations, media agencies. Mas mapalakas po natin ito, no, Sir Aris? Kasi ang laking bagay talaga in the age of in this information age, Tama po. advanced information Opo. age. Kailangan din i-step up ng pamahalaan, ng Opo mga po. ahensya, yung sistema ng pag-communicate. Tama, Kasi sir. lalo na ngayon, Lahat accessible na lahat online, na, accessible. sir? At hindi lang yun, ang nagpa-complicate ngayon, yung AI. Yung AI, Diba? opo. So, kailangan din nating kailangan ding i-level up. Opo. Hindi lang ng ahensya, kundi pati na rin yung mga kasama natin sa media na nagko-cover. No, dagdagan din yung kaalaman. You have to really arm yourself with information. Opo. Ayun po. So ano pang maidadagdag mong activity? Siyempre, andyan po yung ating upcoming Filipino Diaspora Summit na gaganapin po sa 46th anniversary ng CFO sa June 16 na po yan, mga kababayan. No po. At if ever naman po na hindi po tayo nakapag-register para makapag-participate on-site, available po ang ating Diaspora Summit via Facebook Live po sa June 16. Naka-live tayo yes, sa sir. Facebook. Marami pong tatalakayin dito, yung political, economic, cultural, maging sa ating mga kabataang overseas Filipinos. Ang Po. balita ko nga, maraming mga community leaders abroad. Opo, ang nadadalo, sir. At mga bigating personalities din po katulad ni Professor Winnie Monsod. si Maring yes, Winnie. opo, si Maring Winnie, si Gretchen Ho. Opo, magiging mga panelists and moderators po natin sila sa Maganda to. Filipino May Diaspora possibility Summit. na doon tayo mag-air. Yes, ng opo, Servicio abangan CFO. sana po ng ating mga viewers yan, Sir Aris. Pero ang kinalimutan mo naman, 46th anniversary. Yes, ng yung CFO. 46th anniversary ng 46 CFO. Ano po. Happy Kaya nga anniversary. Commission on Ano po yun? Filipinos That's Overseas. double my age, Sir Ares. I'm Joke beyond lang po. 46. Pero hindi naman po halata, sir. Mukha lang pong 45. Parang 45 lang ako. 45 years ago. Anyway, Ayun po. at nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig sa mundo. Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.